Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco, former Mrs. Metro Manila and Noble Queen Globe 2024. Magandang umaga sa iyo, Ms. Rox. Magandang umaga po, Sir Eton, at sa mga kapiyanan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 960,000 pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa isang high-value target sa Iloilo. 35 anyos na lalaki na may kasong statutory rape, arestado sa Lingayen, PNP. Adapt a School Program, muling umarangkada sa Lamian City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang 35 anyos na lalaki na may kasong statutory rape matapos ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Lingayen, PNP. Ang pagkakaaresto ng suspect ay bunga ng walang umpay na operasyon ng Philippine National Police kontra wanted person upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Dennis Carinal. Ito ng Lingayen Municipal Police Station ng isang top 2 most wanted persons, municipal level matapos ipatupad ang warrant of arrest laban kay alias Mark, 35 anyos, mangingisda at residente ng Barangay Matalaya, Lingayen, Pangasinan. Ang operasyon ay sinagawa pasado 12:24 ng tanghali ng December 1, 2025 sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Batay sa spot report, ang pag-aresto ay alinsunod sa warrant of arrest na nilabas ni Honorable Maria Laarni Ramos Pareno, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 68, Lingayen, Pangasinan, na maharap sa kasong statutory rape na walang rekomendadong piyansa. Ayon sa mga pulis, maayos at mabilis ni sinagawa ang operasyon sa tulong ng dalawang alternative recording device bilang dokumentasyon. Matapos maaresto, isinilalim ang suspect sa wastong e-warrant at National Police Clearance Verification System. Dinala rin ang akusado sa Lingayen District Hospital
para sa kailangang medical na eksaminasyon bago tuluyang i-detain sa Lingayen Police Station para sa kaukulang disposisyon. Patuloy namang pinalalahanan ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang may sulong kaligtasan at justisya sa komunidad para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng high-grade marijuana na nakalagay sa isang plastic bag natagpuan ng isang security guard habang nagpapatrolya sa Palawan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Eloisa Joy Beredo. Natagpuan ng isang transparent plastic bag na naglalaman na pinaniwala ang high-grade marijuana sa dalampasigan ng Pangasinan Island, Barangay Kasian, Taytay, Palawan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Taytay Municipal Police Station, nadiskubre ang naturang pakete ng isang security guard habang nag-iikot sa tabing dagat malapit sa kanyang binabantayang pribadong opisina. Nang damputin at buksan ng gwardya ang plastik, tumambad dito ang pinaghihinalaang pinatuyong dahon ng marijuana. Ipinakita niya ito sa kanyang mga kasamahan upang makumpirma ang laman bago tuluyang i-turn over sa mga otoridad. Tinatayang tumitimbang ng 1.5 kilos ang nasabing droga at may market value na humigit kumulang 750,000 pesos. Kasalukuyan na ito ay nasa kustodiya ng Taytay Municipal Police Station at nakatakdang ipadala sa Palawan Forensic Unit para sa masusing laboratory examination at tamang disposisyon. Ang pangyayaring ito ay muling nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag ng mga mamamayan lalo sa mga liblib at coastal areas. Ipinapakita rin nito ang mahalagang papel ng kooperasyon ng komunidad at mga otoridad sa patuloy na kampanya laban sa pagkalat ng iligal na droga sa lalawigan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Aabot sa 960,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa isang babae na high-value target sa Iloilo. Ang pagkakahuli ng suspect ay pagsisikap ng Philippine National Police kontra iligal na droga at iba pang kriminalidad tungo sa isang mapayapa at matiwasay na bansa. Nakatutok dyan si Patrolwoman Charmaine Balonsa. Arestado ang isang high-value individual na babae na kinilalang si alias Linel matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 1 sa Barangay Poblacion New Lucena, Iloilo. Nito lamang 30 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Daji De Lima, hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit, nasamsam mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 145 gramo at may standard drug price na nagkakahalaga ng tinatayang 986,000 pesos. Nakumpiska rin ang buy-bust money na ginamit sa operasyon at ang iba pang mga non-drug items. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na nasa kustudiya na ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang kampanya ng mga kapulisan kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon tungo sa isang maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balonsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Balonsat. Matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation, arestado ang isang high-value target sa operasyon ng Cebu City PNP. 442,000 pesos na halaga ng shabu, kumpiskado. Magbabalita riyan si Patrolwoman Annalyn Canoog.
ng isang high-value drug personality matapos itong mahulihan ng tinatayang 442K na halaga na lang shabu sa ikinasang bypass operation ng mga partiba sa Police Station 2, Cebu City Police Office sa Barangay Sambag 2, Cebu City nitong ika-1 ng Disyembre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Timothy James Romanelius, hepe na nasabing istasyon ng suspect si Alice Jongjang, 45 anyos, aksidente na nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska mula sa suspect ang higit kumulang 65 na gramo ng hinalang shabu na may tatayang standard drug price sa 442,000 pesos. Kabilang din sa mga nakuhang ebidensya ang isang blue pouch at bodol money. Ang suspect ay salupuyang nasa kustodiya ng sabing stasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 511 na Article 2 ng RA 9065 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan sa publiko na iwasan ang anumang uri illegal na droga at agad pagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulis ang anumang impormasyon ukol sa illegal na aktibidad. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canog. Lalaking wanted na may kasong may kaugnay sa iligal na droga arestado sa operasyon ng Tacloban City Mobile Force Company. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cristel Palafoc. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 matapos mahuli sa Barangay 25 Paterno Extension, Tacloban City. Bandang alas 5:36 ng hapon nang maresto ang akusado ng mga tauhan ng Tacloban City Mobile Force Company sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 7 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang nirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Tacloban City Mobile Force Company Office para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng pambansang pulisya laban sa mga taong may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting ng pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hindi lang seguridad ang handog ng Philippine National Police, kundi malasakit at pagmamahal matapos ang isang matagumpay na Adapt a School program. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng tulong katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na sa mga kabataan na labis na nangangailangan. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Judy Analibo. Nagsamang pagsisikap ng mga kapulisan ng Probar at Lamitan City Police Station, naging matagumpay ang isinagawang Adapt a School program sa Buhoy Ibo Elementary School, Lamitan, nito lamay kauna ng Disyembre taong kasalukuyan. Nakiisa rin sa naturang aktibidad ang Lamitan CSWDO, JCI Lamitan at iba pang unit ng mga kapulisan upang maihatid ang pangunahing pangangailangan sa mga mag-aaral ng naturang paaralan. Naging pangunahing bahagi ng programa ang pamimigay ng school supplies, tsinelas at libreng pagkain sa mga mag-aaral na naging sagisag ito ng pag-asa, paghilom at muling pagbangon para sa mga batang naapektuhan ng sigalot. Ang Adapt a School program ay pinalalakas ng matatag na suporta ng mga katuwang na ahensya at mga stakeholder ng komunidad. Isa itong kilusan ng pag-asa, kumakatawan ito sa isang kolektibong pangako na walang batang dapat lumaki sa takot, na bawat mag-aaral ay karapat-dapat sa dekalidad na edukasyon na siyang magsilbing daan tungo sa kapayapaan. Ang patuloy na presensya ng kapulisan at iba pang katuwang na organisasyon ang nagsisiguro na ang pag-unlad ng mga kabataan ay hindi matatapos sa isang araw na aktibidad, kundi magpapatuloy bilang pangmatagalang suporta sa mga kabataang lubos na nangangailangan. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Julian Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo tuluyang magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manonood or televiewers
ng Police News Network. At syempre pa sa ating special guest co-host ngayong umaga na walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco. Maraming salamat, Ms. Rox, sa muling pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging co-host ngayong umagang ito sa programang may PNN. Baka may nais kang sabihin, ipaalam o i-promote na upcoming event or advocacy, Ms. Rox? Yan. Salamat, Sir Eton. Calling all aspiring entrepreneurs, start your own perfume business with Rox Fragrances. We offer affordable business packages and our perfume bar is perfect for any occasion. Message us on Facebook, Rox Fragrances. I am also a licensed financial advisor, ready to help you achieve your dreams through free financial planning sessions. Message our Facebook page, Your Road to Financial Freedom, to start today. And syempre, happy birthday, Sir Eton. Ayan, maraming salamat sa iyong malasakit sa mga dogs and cats. Ayan, nagre-rescue yan si Sir Eton ng mga aso at pusa. So maraming salamat po sa iyong advocacy. Thanks so much, Ms. Rox. And nais ko rin pong pasalamatan ang aking pamilya dito sa Camp Crame, ang buong PNP po. Siyempre po ang tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ang PICAG. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal at pagbati po. Pinapasalamatan at binabati ko po si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICAG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na polis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 22 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Ms. Roxanne Velasco, Noble Queen Globe 2024. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.